po, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome to my channel. At sa araw na ito ay magpo-pruning po tayo ng ating tanim na talong. At pasensya na po na ngayon lang po tayo nakapag update naman sa ating mga tanim dahil busy po tayo sa ating mga paghahanap buhay. Hindi lang po ito yung hanap buhay natin, yung tatanim, at meron po tayong pinagkaabalahan. At sa araw po ngayong Lunes, September 29 to 2025, tayo po ay mag-pruning ng ating more than 1 month na ito, yung ating tanim na talong po. Ayan po. Kakatapos lang po natin na mag-abono ng triple at saka yung 1846 na pinaghalo po natin. At ayan na po yung ano natin ngayon, yung activity natin, dahil malaki na po at maano na po yung tanim natin. Dapat ang style po natin ngayon ay lahat po ito ay hanggang po doon nasa 1.5 na piraso lang po to, no? Konti lang ang tanim natin ngayon. Dahil hindi na tayo nagpaparami ng talong talaga na mga 5,000, more than 5,000, dahil magastos po, no? At matrabaho. Kaya hindi natin magagampanan lahat ng mga gawain kung marami, dahil itong talong po ito ay napaka-trabaho, magastos, kaya kunti lang po. So kung maraming tanim natin, hindi natin yung mga ibang tanim natin na okra, sili, at ang ibang tanim pa ay hindi na natin sa maagapan, sa pagtatrabaho. Katulad yan, ang talong, magagapasan, magpo-pruning, no? At yung pag-uusapan natin po yung ngayon ay yung pruning, no, kung paano kami mag-pruning. At nag-prune ako ngayon dahil hindi na po dikit-dikit po yung tanim natin, no. Ayan, mga nasa 45 cm lang po yan bawat tudling. Hindi na po 1 meter. Yung dati yung 1 meter natin, para na yung ibang sanga ay makagalaw, kaya hindi tayo doon minsan nagpo-pruning o multiple pruning lang yung ginagawa natin, no? Binabawasan na natin ng kunti. Pero ngayon, no, halos magwaway pruning po tayo, dahil yung pagtatanim natin ngayon ay dikit-dikit, no, malapit lang sila. Kaya kung yumabong na po yan, na mahirapan na po yung natin, yung iba, yung sayang lang din. At maraming benepisyo po yung makukuha natin, no, advantage sa mga ganitong technique po sa pagwaway pruning. Ito po yung mga ginagawa natin, no. Ayan po, tinatanggal lang po natin yan, no. Kinakat natin po yan yung mga sumibol dyan na tangkay. Yan. Yan lang po, no. Yung tumubo dyan sa gilid na yan, lahat ay tatanggalin po natin yan. 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 Huwag po tayo maginayang dito, dahil dito naman yan sa taas ang magpupukos lahat. No, yan. Yung niya, yung dito sa taas, kahit na kamayan lang natin yan dyan, yan. Pwede na po yan, kasi para hindi baka madali pa natin ang kanyang dahon. Yan lang po, yan. Yan. Yung nasa baba ng dahon, tanggalin natin sa bayan, yan, para malinis na po tingnan. Yan.
Di pa po, maganda na po. No, may bulaklak na po siya, yan. At bigla po yan tatangkad na siya dahil wala na siyang suportahan na mga sanga. Ayan po. Salamat sa Panginoon ay hindi tayo nadali ng bagyo. At hindi po natumba, hindi masyadong malakas yung hangin, kaya nakatayo po yung tanim natin. At okay naman po dahil malusog naman po yung mga tanim natin ngayon. Ayan po, malapad yung dahon. Mataba yung tangkay. Ayan po. Ayan, magpo-prune tayo ngayon. Ayan po. Pag na-prune na po yan, ganyan na oh. Y pruning po tawag, para malinis tingnan. Yan. Para lumaki ang mga bunga niya. Kasi konti yung sanga niya. Anin din yung dati naranasan natin nung nakaraan. No, hindi tayo nag-prone doon. At saka hindi natin masuportaran lahat yung nutrients niya. Wala rin wala rin kwenta yung bunga niya, maliit, baliko. Dito na tayo sa kunti lang ang bunga, no? Hindi naman natin sinasabi na hindi karamihan yung bunga dahil wala, kunti nga yung sanga. Pero ano natin talaga na mga quality at mapakinabangan natin, no? Ano na, kasi yung pag ganun din yun na parang mayabong, maraming dahon, maraming sanga, no? Hindi maano lang ang buhay niya. Dahil inaatake ng mga insekto, mga mites, whiteflies, no? Hindi kaagad tanggal-tanggal dahil yun nga, napakayabong, maraming pagtataguan. Pero kung pag ganito, no, madali nating makontrol ang mga piste. Ayan po. So, may mga bulaklak na sana oh, yung ano niya. Ito, tanggalin natin yan. Yung cutter po gamit natin para madali. Yan. Tanggalin na natin yan. Oh. Malinis tingnan talaga. Tsaka wag po lang pagtaguan, mag-spray tayo dito bukas. Ay walang pagtaguan ang mga insekto. Madali nating makontrol yun. Pag malinis ang ating mga gulayan. Ayan. Yan lang po ang mag-pruning. Napakatrabaho kasi po to ng no? Matrabaho talaga yung talong, yung ito. Pagtapos nito pagkatapos natin y pruning to, no? Tatalian na naman to. No, mag-ano na naman tayo ng kahoy o pang sa tali. Para matalian po natin isa-isa to, no? Lagyan natin ng poste, ang tali para yung talong natin, no, hindi matumba. Tatalian natin. Yun, maghanap ka na naman ng poste nito. No, tali pa, bibili ka pa ng tali. Kaya matrabaho po ito. Dapat pag may tanim ka nito, talagang no, marami na tayong natutunan na pag itong talong ang tanim mo, dapat focus ka talaga, no? Yun ang natin, yung natin dyan sa mga magtatalong, no? Sa baguhan pa lang, pero yung mga expert dyan, no? Alam na nila yan. Dapat focus ka talaga sa kung magtatalong ka, kung ang tanim mo ay talong, no? Talagang tutukan mo talaga, kasi malulugi ka lang pag tanim mo lang at saka papabayaan. Sayang lang, no? Masasayang lang yung mga pagod, hirap, puhunan mo.
Kaya dapat ano ka talaga sa kung gusto mo magtalong na malawak, talagang tutukan mo siya. Pag di mo matutukan, no, masaya ka nga, unang pitas, okay. Pangalawang pitas, okay. Pero pangatlo, apat, lima, wala na. Pag may ano na, insekto na, hindi mo na masyado makontrol yan. Dapat may diskarte ka talaga. No, mahirap kontrolin ngayon ang mga piste. Kahit sino pa diyan na no. Nabili na namin lahat ng mamahaling gamot, pero pag severe o na talaga, no, talagang hindi mo na maagapan. Dapat maaga pa lang gagawin mo na lahat ng mga kaalaman mo na hindi talaga madapuan kaagad ang ating mga tanim na mga insekto. Yun ang kalaban talaga natin. Napakahirap mag-alaga nito ng talong. Dapat may alam talaga tayo sa pagtatalong. Salamat po sa inyo. Naway ingatan tayo ng ating Panginoon.